So, ayan na nga po, copy-paste lang natin yung legit na website ng SSS sa ating Google. Then, antayin lang natin ng konti kasi medyo mahina po yung signal ng Wi-Fi. So, yan, loading pa po. Yan, copy-paste lang natin. Yan, sa Google. Then, so, ayan na, andyan na tayo sa portal. I-click nyo yung apply for an SSS number. Pag na-click nyo na po yan, i-drag nyo lang dito papunta dito sa side para makikita nyo yan yung no SSS number yet. Apply online. Then click here. So yan, basahin nyo yung step-by-step guide. So yan lang po. Babasahin nyo yan. Then nandito na tayo sa registrant record verification. Just make sure po na tama yung mga spelling ng mga information nyo dyan. Kasi super hassle kapag nagkamali kayo, pupunta kayo ng branch. So, yan. Dapat sure yung ano. So, ayan. Nag-ano tayo ng date. Kailangan. So, siniset up natin yung birth date niya. Nilalagay natin ng year, month, at day. So, kailangan. So, after yung ma-fill up, check nyo lang yung box ng I'm not a robot. Kasi i-verify yan ni SSS. Check nyo lang yung box. Then, wait nyo lang. Naglo-loading pa po tayo. So, ayan, may check na yung robot, diba? I'm not a robot, diba? Nyo ulit, I certify that about information are true and correct. So, yun nga po. So, make sure po na okay po yung email na gamit nyo. Yung email na ma-access nyo po agad-agad para makapag-proceed po kayo kaagad. Kasi isi-send sa inyo yung confirmation po sa mismong email na in-input nyo dyan sa portal. So, yun sa akin, gumawa po ako ng bago para lang mailagay dito sa portal. So, gumawa ako ng bago para maano ko siya kaagad, magawa ko kaagad. So, ayan lang. So, yan. Ayan yung link. So, i-click yan yung link na yan. So, sa page na to, kailangan ng information ng parents mo, mother's maiden name, yung pangalan ng mama mo ng pagkadalaga. Tapos yung papa mo naman, yung father's information, kailangan din dyan. Mga basic information lang naman po yung sa page na to. Yung complete address mo, kung saan ka pinanganak, yung contact number mo, kung anong barangay ka, kung anong province mo. So, yan lang po dyan. So, kaya matagal to yung naka-record na to kasi dino-double check ko po yung mga spelling. Make sure lahat ng mga chine-check nyo dyan at ini-input nyo. Dapat po talaga tama. Kaya tumatagal po ako sa pag-check. Kasi hassle po kapag nagkaroon ng wrong spelling dito. Kasi pupunta ka pa ng branch ng SSS. So marami ka pang kailangang itanong or ano, yung ganun. So kung another online ka na naman to check, syempre, hassle din yun, lalo na kapag busy ka. So, kaya dino-double check po natin yung mga spelling ng lahat ng nilalagay po natin dito. So, usually yun. Ganun lang naman po. Puro naman, personal information lahat lang naman po ito. Yun nga po, sinasabi ko, dino-double check natin yung mga spelling. So, ayan. Mag-music muna tayo habang naantay natin. So, purpose of registration, i-check nyo lang yung for employment kung maghahanap ka pa lang naman din ng work. So, yun lang siya. So, again, double check natin yung mga information ulit na nilagay natin dyan. Kailangan tama. Kasi hassle po kapag may mali, pupunta ka pa ng SSS branch. O, diba, hassle? So, kailangan check mo lahat. Okay na lahat? Save na natin. So, successfully save na po yung information natin. Double check natin yung address na nilagay natin dyan. So, ayan. Double check talaga. So, ayan. Double check. 40% complete na po tayo.
Double check natin yung information. Ayan, screenshot ko siya. Tapos, antay tayo. Loading. Then, done. Ayan. Hindi ko na po kinat yung video kasi isang anuhan lang yan. Para at least makita nyo lahat-lahat talaga. Actually, hindi nyo naman maano yung mga information dyan kasi recorded yan sa SSS. Okay? So, birth, din done. Yun. Kung saan ka pinanganak, kailangan mo din yan. Huwag mong papatsambahan. Kailangan tama. So, yun. Malapit na po tayo sa katotohanan. Malapit na po tayo sa katotohanan. So, after saving and checking the information, click OK. Sa beneficiaries po, kapag single ka naman at hindi ka pa kasal, automatic po parents po yung beneficiary mo. So, ganun lang. Father's name. Yan, kailangan nyo pong i-check yung spelling bago nyo i-check lahat at i-next. So, double check yung spelling ng name ng mother at saka father nyo po. So, importante dito sa page na to, yan. So, kapag single ka pati ka kasal, automatic po, parents po yung beneficiary nyo. Double check nyo yung information po ulit. Kailangan po, i-double check talaga. Tuloy lang, na-save na natin yan. So, 80% complete na po tayo. 20% na lang, matatapos na po tayo. So, preferred user ID. Yan, kung ano lang yung gusto nyo. Lagay nyo lang po. Yan, malapit na po tayo sa katotohanan. Yan, check nyo lang. Ayan, ganyan lang siya. So, skip nyo lang po yung UMID Paycard application kasi optional lang po yan. Hindi po kailangan na yan. Huwag nyo na pong fill upan yung bank at branch of the bank. Save nyo lang. Save lang. So, ayan na. 80% complete na po tayo. Malapit na po tayo sa katotohanan. So, yan. Preferred user ID. Gawa-gawa lang kayo kung ano yung gusto nyong user ID dyan. Pwede naman po yung bago. So, ayan. So, try natin yan kung mag-okay siya. Ayan. Pag nag-appear yan, yung tinuturo ng arrow, just click yes and save. So, antayin na lang natin. 80% complete na po tayo. So, tinatanong niya ulit, i-click mo lang ulit yung yes. Kasi sinusure niya lang kung sure ka ba talaga na ayaw mo mag-apply ng UMID Paycard. So, yes mo lang ulit. So, 90% complete na po tayo. 10% na lang, patapos na po tayo. Magkakaroon na ng SSS number yung kapatid ko. So, yan, dino-double check ko po yung personal details na mga nilagay natin dyan. Kung tama, bago natin i-click ng 100%. O, diba? So far, tama naman po lahat ng details or ng information na in-input natin dyan. So, kailangan talaga tama para hindi ka na magsasayang ng oras
magpa-change ng information, magpa-correct ng spelling sa branch. Kaya nga tayo nag-apply online para wala nang masyadong hassle, 'di ba? Kasi lahat busy. So, yung beneficiary, walang nakalagay kasi pag single at not yet married, automatic po parents po yung beneficiaries natin. Okay, so yan. So, ayan, malapit-lapit na po tayo. Then, generate SSS number. Oh my God. Nakalagay na dyan, once submitted, you can no longer go back to update your information. Kaya make sure na tama lahat. Then, click mo lang yung yes. Click mo lang yung yes. So, it says here, i-upload mo lang daw kung anong documents ang i-upload mo. Birth certificate or any of your ID. So, sa amin, wala pa po kaming in-upload. Kasi, hindi pa naman po nagtatrabaho. Mag-a-apply pa lang, if ever. So, yun pa lang. Wala pa kaming ganyan. So, okay lang yan. Skip nyo lang. Pwede naman yung i-update yan kung gusto nyo ng ano. So, yan. Okay lang natin yan. So, okay lang yan. Malapit na po. Hindi ko na kinat yung mga video na yan. So, congratulations! 100 complete na po tayo. Ayan na. Malapit na po. Wow! Registration information, transaction number. Pak! Ayan na po. May SSS number na po yung kapatid ko. So, ganun lang po kadali, diba? So, sana makatulong yung video na to. Kahit hindi super maganda yung pagka-edit, pero at least may idea kayo kung paano pinifill upan tong mga to, 'di ba? So, yun na po. Tapos na po. So, kung may mga hindi pa po kayo naiintindihan at nalilito po kayo sa mga choices na dapat nyong i-check or sa mga information na dapat nyong i-fill in dyan, libre pong magtanong. Huwag po kayo mahiyang magtanong. Sasagutin po natin yan ng libre. Libre lang po magtanong. Thank you!